Kinausap na rin umano ng Converge si Troy Rosario. Ang detalye ng balitang yan, pakatutukan. Si Arwin Santos hindi na rin napigilan ng sarili na magbigay ng pahayag tungkol sa pagpasok ni Troy sa Converge. At si Coach Tim Cone, sinasabing mas gusto nilang walang dagdag na day off or pahinga si Junmar Fajardo sa semifinals ng Ginebra at SMB. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kamakailan ay pinasabog ni Homer Sison ng balitang nakipag-usap na ang TNT Tropang Giga sa pamumuno ng bilyonaryong si MVP kay Troy Rosario. Matapos ang TNT, sinasabi naman ngayon ni Snow Badwa na nakipag-usap na rin si Troy sa pamunuan ng Converge. Tanong, ano ang napagkasunduan ng dalawang grupo? Kung meron man, tutukan natin si Anonymous sa report ni Snow Badwa sa Spain. Nag-usap na si Boss Frank Lau at si Troy. Hinihintay na lang natin ngayon yung ibang aspeto ng negosasyon. Pero sabik na kami. Wala naman nagmamadali pero parte kasi ito ng aming priority sa ngayon yung negosasyon kay Troy. Bahala na si Troy. Sinabi na namin sa kanya yung mga plano namin para sa kanya at para sa batang team na to. Magkakaroon siya ng malaking papel sa paghahangad naming makakuha ng kauna-unahang kampyonato. At sana mangyari ito sa lalong madaling panahon. Okay, so kumpirmado na po yan. Nag-uusap na yung Converge at si Troy Rosario. Base po yan sa source ni Snow Badwa na hindi nagpabanggit ng pangalan. Kung mapapansin natin yung pahayag ng source, desidido sila or yung Converge na masungkit ang matamis na oo ni Troy Rosario. Sabi kasi doon, parte si Troy ng priority ng kupunan ngayon Tapos ang maganda doon, sinabi rin nila na magkakaroon si Troy ng malaking papel sa pagsungkit ng kauna-unahan nilang title mula nang makuha nila yung prangkisa sa Alaska ni Wilfred Oitengsu 2 taon na nakararaan, hindi ba? Dito pa lang, kitang-kita mo na yung paghahangad nila na mapa-oo sana si Troy. Parang ang laki ng inaasahan talaga nila sa kanya, which is sa tingin natin, tama lang naman kasi base sa lumalabas na pahayag, interesado rin sa kanya yung RSA Group. Hindi naman kasi sila magkaka-interest isang player ng ganun-ganun lang. Ibig sabihin, alam din nila na malaki magagawa ni Troy Rosario. So valid yung expectation ng Converge dito kay Troy Rosario. Pero base rin sa pahayag ng source ni Snow Badwa, wala pa silang napagkasunduan. Hindi pa sumasagot si Troy. Kumbaga parang tinitimbang pa niya ang lahat ng mga option na meron siya ngayon. Mga offer na meron siya ngayon. So para sa akin, tama lang yun. Kasi minsan lang naman dadaan sa isang player yung ganito kagandang pagkakataon, di ba? So dapat talaga pag-isipan niya lahat bago siya sumagot ng oo dyan. Ang video ito ay hatid sa inyo ng 1xBet, ang #1 online betting site, local and international. Kaya't para makapag-register, i-click lamang ang link sa pinned comment at i-type ang ating promo code na 1xPlayOff para makakuha ka ng up to 12,000 pesos bilang first deposit bonus. Legit, safe at madaling gamitin para sa lahat ng mahilig pumusta sa lahat ng sports, lalo na sa NBA, PBA at FIBA. Kaya ano pang hinihintay nyo? Maglaro na, pero pakatandaan, tumaya lamang ng naaayon sa inyong kakayahan. Ang balitang gustong kuhanin ng Converge si Troy Rosario ay bukas na aklat sa kasalukuyan lagay ng PBA. Ilang personalidad na rin ang nagpahayag tungkol sa nasabing issue. Kaya naman hindi rin nagpaiwan si dating MVP Arwin Santos. Nagbigay din siya ng kanyang opinyon sakaling makasama sa hanay ng Converge si Troy Rosario. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin ang sinabi ni Arwin Santos sa report ni Snow Badwa sa Spain. Yun nga lang, wala pa si Balti or si Justin Baldasar, pinahirapan na San Miguel sa quarters. Paano pa pag-andyan na si Troy? Saka yung mga rookies at veterans ng team, di ba? Ang tindi nun. Grabe lineup nun ng Converge. Kasi may Troy ka na, may Balti ka pa, may Justin Arana ka pa. You can never go wrong with that lineup. Tapos, may Alex Stockton pa sila at Shawnee Winston. Malalim pa ang bench nila. Grabe yun. Tama si Arwin Santos doon Kung sakaling makuha ng Converge ang serbisyo ni Troy, magiging contender talaga sila rito. Posible yan kasi tingnan nyo yung nangyari sa SMB. Kinailangan nila ng Game 5 para makakyat sa semis. Hindi biro yan, di ba? So kung nung time na yon wala pa si Baltasar, nagawa na ng Converge na pahirapan ng powerhouse team na SMB, paano pa kaya kung andyan na si Troy at si Balti, di ba? Ibig sabihin, hindi talaga pwedeng isang tabi yung posibilidad na magiging maganda yung takbo ng Converge sa mga susunod na conference sa tulong of course ng mga binanggit ni Arwin Santos kasama si Troy Rosario in case na mapapirma ng Converge. May pattern na kasi, di ba? Kaya sinabi ni Arwin dyan. At yun na nga yun, yung naging journey ng Converge sa quarterfinals versus SMB. Pero syempre, lahat ng yan, hinala pa lang nila. Hinala na posibleng mangyari in the near future. Si Troy pa rin yung magdi-decide kasi kung saan siya pupuntang kupunan, di ba? Nabanggit natin sa report na yung Barangay Ginebra, gusto raw niyang team yan. Kasi nung bata pa siya,
siya, paborito niya na. So sa ngayon, wala pa tayong naririnig kung kinausap na siya ni Alfrancis Chua tungkol sa isyong yan. TNT pa lang at Converge base sa lumalabas na report. Habang wala pang desisyon sa parte ni Troy Rosario kung saan siya patungong kupunan sa PBA, inamin naman ni Barangay Ginebra coach Tim Cone na crucial sa kanyang team at SMB ang 2 araw na pahinga. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Itong 2 araw na pahinga, mahalagang oras to para sa magkabilang team. Sinusubukan namin ang aming makakaya para mapanatiling gumagalaw si Junmar, mahirapan sa bakbakan, at mas gusto namin na wala siyang dagdag na day off. Pero kailangan din namin to kasi Grabe no, si Junmar talaga yung focus ng Ginebra. Given naman yun kasi iba yung mangyayari kapag nakapagpahinga talaga si Junmar Fajardo ng mas mabuti, di ba? Nung last na pahayag niya, sinabi niya na sobrang pagod na nila ng SMB. Isipin mo nung mga nakaraang linggo, nag-EASL pa sila tapos PBA. So pagod talaga ng katawan na makukuha mo doon. Sa parte ng Ginebra, maganda yon. Kung pagod si Junmar, ibig sabihin nun, magiging mahina yung kanyang production sa laban. Hindi niya mailalabas ang mga dapat niyang mailabas at yung kaya niyang ilabas sa bawat laban. Katulad ng Game 3, kumamada lang siya ng 12 puntos, tapos nagbaba lang siya ng 14 rebounds. Yung rebounds, okay na sana yon. Pero yung 12 puntos, hindi normal yung kay Junmar. So ang sinasabi ni Coach Tim, kung makapagpapahinga si Junmar, mas delikado yung Ginebra. Game 4 na kasi to, di ba? So asahan natin na mas mabigat ang laban dito. Mas mainit kasi kung makukuha ng Ginebra ang Game 4. 3-1 na sila dyan. Akyat sila tapos bagsak naman ng SMB. Sa panig ng SMB, mahirap kung mangyayari yan. Lulubog sila kagad. Mahirap manalo ng 3 sunod or 3 magkakasunod. Kaya iiwasan nila yan. So guys, maraming salamat.